Alam na alam ni Harry Roque ang mga posibleng mangyari. At ang sabi niya, nangangamba daw siya na kasunod nga na itong pagkaka-appoint kay dating Secretary DOJ Secretary na si Boying Rimulya bilang bagong ombudsman. Yun nga, nangangamba itong si Harry Roque na may posibilidad umanong muli ay mabuksan nga ang impeachment case ni Sara Duterte, bagay na maaaring makaapekto sa kanyang karapatang tumakbo bilang Pangulo sa hinaharap. Ito daw, sabi ni Senator Amy Marcos, ang Plan B. Ito daw yung Plan B kasi yung Plan A hindi daw nagtagumpay. Yung impeachment complaint sa Senado daw ay namatay, nawala, na-archive. Kaya ito ngayon ang sunod na hakbang ng nasa Malacanang at ng ating gobyerno. Ito daw ay paraan para pabagsakin si Sara Duterte. Dapat nga bang pabagsakin ang isang Sara Duterte? Sa tingin ko oo, para hindi na pamarisan at para maparusahan na rin netong karampatang parusa nga na perpetual disqualification kahit saang pwesto man sa gobyerno. Meron daw Plan C, sabi ni Amy Marcos. Pinangungunahan nyo kasi. Alam na alam nyo yung plano ng ating gobyerno. Ano ho? Yung plano ng administrasyon ni PBBM. Bakit kaya? Yan din ba ang plano nyo at medyo nahuli lang kayo? Naunahan lang kayo? Ang sinasabi kasi kung bubuksan muli ang impeachment case nga netong si Sara Duterte, hindi na talaga siya maaaring tumakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Yan ang babala netong si Harry Roque. Tila may political undertones ang ilan sa mga aksyon ng kasalukuyang administrasyon laban sa mga Duterte. Sana baguhin natin yung linyahan na ito ay laban sa mga Duterte. Sana ito po ay, or sana ganito, laban sa mga mandarambong, laban sa mga mandurugas, laban sa mga kawalang hiyaan ng mga politiko na katulad ng mga Duterte. Pero hindi ito para pabagsakin ang mga Duterte. Pero kung sakaling malabanan natin ang mga katiwalian, yung ganitong akala mo mga entitled na politiko, ang ibig din sabihin nun, tuluyan ng babagsak nga ang mga Duterte at dapat silang bumagsak dahil wala naman talaga silang karapatan. Ika nga, ni isa sa kanila ay hindi leader material. Pero bakit naging ganon? Naging presidente si Digong, naging vice president etong si Inday Lustay. At may susunod pa ba? Naku, sa tingin ko, tapos na.